Ngayon ay kapistahan ng pagbabagong buhay ni San Pablo Apostol. Welcome to my channel, ang Kuya Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Ngayon ay kapistahan ng pagbabagong buhay ni Apostol San Pablo. Patunghayan natin sa Ebanghelyo si San Marcos at chapter 16 verses 15 to 18. At sinabi sa kanila, "Pumunta kayo sa buong daigdig at ipahayag ang Ebanghelyo sa buong sangnilikha. Maliligtas ang maniniwala at magpapabinyag. Hahatulan naman ang di maniniwala. At ito ang mga tandang sasama sa mga maniniwala. Magpapalaya sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila sa iba pang mga wika. Hahawakan nila ang mga ahas at di sila maaano kung iinuman sila ng may lason. Ipapatong nila ang kanilang kamay sa may sakit at gagaling ang mga iyon." Ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Munting pagninilay. Ang kasaysayan ni San Pablo at ang kanyang kapistahan ay napakagandang pagnilayan. Isa sa nagbigay sa akin ng inspirasyon ay ang pagbabagong buhay ni San Pablo. Ang salaysay ng kanyang buhay. Dati, inuusig niya ang Diyos. Siya ay kalaban ng Diyos. Inuusig niya ang mga gawi ni Jesus ng Nazaret. Pero nagpakita ang sa kapangyarihan ni Ananias sa kanya. Ang sabi sa kanya, "Ikaw ay magiging saksi ng Diyos sa lahat ng tao." Pinagsisihan ni San Pablo ang mga dati niyang gawa. Dahil nga inuusig niya ang Diyos, pumapatay siya ng mga tao para sa kapangyarihan. Siya ay nagpabinyag at tinanggap ang tawag na maging apostol. Dito pa lang sa tawag na ito ay napakagandang gawi ni San Pablo Apostol. Kaya pinaglingkuran niya ng buong puso, buong isip at buong pagkatao ang tawag na ito ng Diyos. Ang misyon na iniwan sa 12 na ipahayag ang Ebanghelyo sa buong mundo at pagpatong ng kamay sa mga may sakit ay siya ding naging misyon ni San Pablo. Gayon din tayo ay tinawag sa pagbabagong buhay at kabanalan. Sa aking karanasan, pagkatapos ko ng pagiging pastoral, kala ko ang pagiging pastoral lamang ay sa simbahan. Ngunit ito din pala ay isang pagtawag sa social media, lalo-lalo na ngayon, na ang gawin ng mga tao ay nasa social media. Ito ay isang platform upang magbahagi ng Ebanghelyo. Isang tawag ng pagbabago at pagsunod sa pagbabahagi ng kabutihang loob ng Diyos.
Ang call to action na nakita ko dito, sa ating relasyon sa ating sarili, sa pamilya, at sa kapwa, lalong-lalo na sa social media, ay upang ilapit natin ang mga tao sa kagustuhan ng Diyos, ang pagbabagong buhay at katapatan sa relasyon. Hindi naman tayo tinatawag na mangaral sa labas, kundi ang katapatan ng buhay natin ay magiging saksi ng kabutihan ng ating ginagawa sa buhay, ay maging inspirasyon ng ibang tao para sila ay magpuri at magpasalamat sa Diyos. Sana'y nakatulong sa atin ang pagbabagong buhay ni San Pablo ito tungo sa kabutihan.